iba ang maging playstyle niya rito. Pero going back, it's gonna be the Esmeralda ang gamit dito ni Kelra. Right now, this is the heroes lineup at Esmeralda. Yung sinasabi ni Rob, tama ba? Esmeralda sinasabi ni Rob, and this is going to be interesting kasi mayroong dalawang late game hero dito, yung side ng Execration. How will Onyx take advantage of that and win this early for their side? Si Chakno, yung Diamond, yung Void Crystal rather, nandun din, and si KelVJ pumok din at nasaktan ang dapat masaktan sa side ng Onyx. At as early as level 1, and si Chakno pumasok na lang dito. Talagang yan yung plano nila eh. Huwag pag-farmin ng mabilis dito si Hate at pilitin siyang lumabas or pilitin siyang magkaroon ng onting delay. Sakit nung poke damage ni no? Nung ni Jay with the Soul Bloom, muntik-puntik pa doon si Chakno ma-force yung kanyang sprint. Pero yeah, mukhang ganun nga ang mangyayari dito. Butters, Skyrie gonna be farming the minions sa may gitna. Meanwhile, Hate, he's just gonna go for the jungle. And in terms of power spike, I'm really looking towards dito for the side of Onyx PH to make the first move against Execration. And si Dilar, sinasapak-sapak ni Renjo, and alam ni Renjo dito na meron lang siyang certain time or certain window para harasin ng ganito ang isang Uranus, at para doon naman alalayan si Jay. Para alalayan dito si Dilar, papasok si Jay doon sa may area, and si Hate nandito na rin sa may side na kayang-kaya nila dive in dito yung Pakito if gugustuhin nila eh. Kailangan din talaga bigyan ng assistance dito ng yung Pakito dito ng Execration. Kasi regardless na meron siya yung execute, hindi niya ma-maximize yun dahil sinamahan kagad ng dalawang members dito ng Onyx, si Dilar. Which is, yun yung power spike ng isang Pakito eh. Kayang-kaya mong i-zone out ang isang Uranus having the Pakito pagka meron kang execute. So, pero once na mag-hit ng level 4 ang Uranus, it's gonna be a different story. Kasi mariregen niya na yung mga initial damage na ibabato mo sa kanya on the lane. Pero so far, Onyx PH, they're the one to control the tempo dito sa early stages of the game, and they might want to take the first turtle. Pero doon sa may gitna, si KelVJ ay inagaw yung buff dito ng side ng Onyx, and walang purple buff si Hate automatically, and pwede pang hindi makuha ng Onyx dito etong turtle kasi nandito rin sa vicinity si Chakno, si Etomax, and possibly si KelVJ in just a bit. And Chakno, unti-unti bumababa yung buhay niya, he will go down. Si Renjo umalalay na rin, real world manipulation, naglalaban sila lahat sa gitna, at tatakbo na lang dito si Etomax kasi alam mo yun, nagawa niya na din yung trabaho niya na alalayan niya ng onte. Pero kasi hindi na nila talaga makakontest yun at that point on. Yes. Yung retry. Yung retry, napaka-importante. Yes, and I believe na nagamit niya yung retry niya during the invade doon sa may purple buff ni Hate. And yeah, wow, that was 2 objectives been secured. Or rather, a kill and an objective secured here by Onyx PH. Getting the turtle and a kill as well on Chakno. So medyo medyo passive in a way in terms of kill. Medyo mabagal yung game natin. Pero kung titignan mo in terms of gold, this is almost a 1,500 lead for the side of Onyx PH, and uncontested din si Iyakno doon sa may top lane. Andito na yung danger nila Dilar na pwede nilang pasukin dito si Renzo Butters. At kayang-kaya nilang gawin to. Meron silang Hate. Meron silang nagpapunish ng mga matataas na buhay na heroes. Pero andun pa rin si Hate sa may area, tatakbo na lang siya. Alam nilang hindi na nila kakayanin. Si Dilar pumasok pa. Gusto niya talaga harasin as much as possible or pauwiin dito si Renjo, pero Renjo coming in at siya pa ang nabaliktad. Sinarado yung mall, Butters. Nilagay yung Guardian's Barrier here. Siguro inisip ni Dilar na nakauwi na si Renjo, pero at the end of the day, dumating pa rin doon si Etomax. Wow, Chakno using that Guardian's Barrier, halting na yung pag-escape doon ni Dilar, pero at this point, medyo nababawi ng Execration yung early lead na nakuha ng Onyx PH. Pero hindi pa natin nakikita yung yung full potential ng isang Hayabusa. This is a Hayabusa with an execute, and hindi pa rin siya namamatay. Meaning, nakakapag-farm si Kyrie with this assassin. Key to victory, Chak Mamba. Nakuha ni Chakno yung kanyang hero, and he becomes a Chak Mamba. Mamba in. Mamba in. Pero ito na, Turtle will spawn right now. Who will be the one to take this one? Itong dalawa dito sa baba, talagang pwede mo nang iwan sila dyan Talagang silang dalawa lang ang magtatapat. Pero ang unang makaka-responde sa Turtle, it's gonna be Renzo.
who will take this one? Ang ganda ng pag-zone out dito ni Chakno. And Turtle has been slain. Makukuha yon ng isang Kagura. Blazing Duet. Kailangan nagbato ng Falling Star Moon. Wala siyang mahabol. Pero nakuha ni Iakno yung turtle. Talaga Yes. sinecure niya na lang. 2 turtles been secured here by Onyx PH. Hindi pa kasama doon si Delar dahil nagbabasag na lang siya dito sa ibaba. And first turret might actually go in the favor of Onyx PH as well. Medyo nilalayo ni Renzo yung siege minion na yon at hindi pa yata mababasag to ni Delar. Innately, yun yung yun yung isa sa mga strengths ng isang Pakito into laning. Kaya niyang mag-knockback ng certain elements sa may mapa para hindi ma-push yung kanyang torre. So, yan. Kailangan nyo i-use yan sa inyong advantage kasi napakaganda talaga niyan. And Guiding Wind para kay Iakno. Oh, Hindi wow. kakayanin. Muntikan doon. And wow, that was ang ganda. Ang ganda nung side to see na yon na sumabay yung Guiding Wind doon sa kay Kagura. Hindi lang umabot agad-agad doon si Kairi. Pero papansinin mo yung ikot dito sa mapa ng Onyx PH. At one point, nandun sa taas yung Hayabusa, tapos nakapag-clear na siya sa gitna. Pero delikado dito si Delar. That wild charge from Chakno. At grabe yung binigay nila doon. Si Renzo nag-execute pa. Ganun kadamay yung ni-utilize silang resources para lang i-take down si Delar. And for Delar, I think he's happy with that. Yes. Kasi ang dami niya na puwersa eh. Yes, na-force niya yung 4 members doon ng Execration na pick off nila Kairi doon si Eto Max. And right at this point, Butters, Onyx PH, napaka-confident na nilang umikot dito sa mapa against Execration. Dalawang outer turrets na dito ang nababasag ng Onyx PH and they would eye for another one dito sa ibaba. Pero kasi, Butters, KLVJ, hindi pa natin nararamdaman yung presence niya dito kasi hindi pa naman kailangan. He just needs to farm. He just needs to stay out of the way dahil ang power spike right now in the mid game is on Onyx PH side. Nandito yung mga assassin nila, nandito rin yung Roger, pero kailangan pa rin sumuntok dito ng Execration katulad niyan. And Delar binatuhan ng Falling Star Moon pero luckily for him, merong Guiding Wind para isalba siya doon. Makukuha na naman ng Onyx yung turtle pero ngayon para kay Hate na. And Hate, masaya siya dyan kasi kaya niya maging aggressive with the protection of the turtle buff. Grabe, yung ginagawa ni Kairi Butters. Kinut niya yung minion wave doon sa taas, inultihan niya agad, then nagre-respond na kagad siya papunta dito sa ibaba. This is gonna be very scary for the side of Execration kasi ang bilis, sobra ng minion wave clear ng Onyx PH at kaya nilang magsama-sama agad to the point yung ibang members kailangan pang mag-depend on the other lanes. And sila Renzo, na-relegate siya na mag-defend ng taas pero Onyx, lahat sila, 5 sila, andito sa may baba. And tignan natin, Renzo, tumatakbo na, papunta dito sa lane na to, dun sa may bottom lane, para kahit paano magbigay suporta sa kanilang, sa kanyang mga team members. Kasi sa totoo lang, it's all about the numbers game at this point. Kapag 3-2 yung score nyo, wala pa talaga nakakuha ng lamang ng todo, numbers game pa rin ang nakikita natin dyan. Oh! Pero Iakno! With the play! Pumasok siya dito! Payong kaibigan! Eto Max, real world manipulation, and look at this, the collapse! Iakno making the play! Wow, that play coming from the Kagura. Wala kasing pang disengage yung Execration. Nagsimula yon sa pagpilit or rather na force ni Jay yung wild chart ni Chakno doon sa may bottom lane that resulted doon sa kill na yon na nagawa nung Kagura. Hindi sila nakaalis from that position dahil wala ngang pang-cancel dito yung Grak. So, isang mabilis lang, Butters. 7,000 agad ang naging lead ng Onyx. At kung mapapansin mo, Rob, ganito yung nangyari doon. Kanina yung Veil, ganyan na ganyan yung ginagawa. And it was Iakno returning the favor. Binalik niya lang talaga yung pabor. Sabi niya, ganito yung ginagawa niya sa amin kanino. Ang linis, Butters. Ito lang ang gusto kong sabihin dito. What characteristic I can say or Onyx PH right now on this gameplay, ang linis ng laro nila. This is totally different from what they have during game 1. And at this point, even with Delar on that position, kaya nilang subukan or they actually have a high chance to be able to secure the first Lord. Pero hindi pa, like time and time, sinasabi ko, yung Claude ni KLVJ, hindi pa natin nararamdaman. Pero kailangan niyang dumating at the right time. This might be it. Chakno could provide vision dito or will Execration just simply give the first Lord? Kaya pa rin naman nila tong depensahan kesa ma-wipe out sila ulit katulad sa nangyari kanina.
And Lord has been slain. Si Hate, nagawa niya na yung trabaho niya. Pero sa may pinakalikod, si Dilar nahuli dito. And ang daming ginamit na resources para i-take down lang siya. At doon sa point na yon, si Execration ay tumatakbo pataas. Si Kyrie, nagkakaroon siya ng onting window. Para makapag-push. And dito, kailangan mag-ingat ng Execration. Looking at it, hindi na kayo pwede basta-bastang magdililibot na lang sa lanes. Kailangan lahat ng lanes nyo accounted for. Kasi kapag hindi, merong mga opportunities ang isang Hayabusa na mag-split push na lang. Oo, halos kalahati nga yung nabawas doon sa may base turret sa may top lane ng Execration. Not only that, Iyakno did invade or get the purple buff against Execration. And the Lord is still alive here on the mid lane. Paanong depensa ang gagawin dito ng Execration? May bakbakan kaagad si Kyrie pati si Renzo sa may taas. Grabe ginagawa ni Kyrie dito. In, out, left, right, up, down. Parang kontra yun. Lahat pinakita niya. I mean, ano yan eh, 4 sides yun eh. 4 sides, The tama. north, the south, the east, the west. Tama naman. Kala ko up, up, down, down, left, right, left, right. But speaking of left to the right, look at that Guardian's Barrier. Magagamit ito ni Chaknu to be able to secure a kill against dito sa Matilda ni Jay. Pero Onyx PH, they doesn't really care. Hindi pa rin sila umaalis sa vicinity waters dahil feeling ko kaya nilang i-choke out ngayon ang Execration in terms of resources. At si Jay nandun sa baba. Nawala na siya ng malay bigla. Ito sinasabi natin eh, yung mga ganyang hero never talaga pwedeng mag-overextend eh, kahit onti lang. Kasi yun yung power ng isang Grok na kaya niyang mag-wild charge sa'yo at kapag nahuli ka doon, sabihin mo na lang, paalam. Paalam, no? Paalam. Pero alam mo, Terzat, looking at the items right now, 10,000 ang gold dito ni Hate. Meanwhile, for KelVJ, it's almost roughly 7,000, almost 3,000 ang difference, at least 1 or 2 items. Dito yung head-to-head comparison natin with the jungler. Pero ito na naman, maliit na naman ang pwesto rito ng Execration. Nagkakadikit-dikit sila dito. Delikado na naman sila. And ito na nga ang ikot ni Kyrie. Kahit si Kyrie pumasok dun sa may gitna para magbato lang ng isang shuriken toss. Kung iisipin mo, no, Butters, parang ang hirap din pala sa posisyon dito ng Execration. Pag nagsama-sama sila, it's good against the ultimate of the Hayabusa, pero it's bad for the ultimate of the Kagura. So parang hindi mo mawari. Kung mag-isolate tayo, pwede tayong ma-pick off dito ni Kyrie. Pag nagsama-sama naman tayo, we are prone doon sa yin-yang overturn dito ng isang Kagura. So what they did doon sa team fight na yon was to fight head on. Unahan nila agad. Real world manipulation, lapag agad dito ni Eto Max. And yun yung kailangan nyo gawin eh. For the side of Execration, space yourself accordingly. Kailangan may good spaces kayo sa isa't isa para hindi kayo maabutan noong yin-yang overturn. Pwede ka naman gawin yun after siguro nung yin-yang overturn na mabato. Pero kasi nandun pa rin yung factor na pwede kang mastan ng isang Kagura eh. Actually, doon ako mas natatakot kaysa sa yin-yang eh. Oh my, may flank dito. Pero ito si Hate yung next target. May killing spree ba na magagamit? At may killing spree ka na magpaproc! And KelVJ! Hindi niya kakayanin yung damage. Masyadong mataas! Ito Max ang next target. And Jay will get the kill. Hate! Buhay pa rin! Buhay pa rin, Butters, na na-cancel niya yung damage just by simply dashing, tapos na-sustain niya lahat yon by having that killing spree on the assassin emblem. And right now, 3 members ng Execration ang nawawala at posible nang makabasag ngayon ng base turret ang Onyx PH. Nako. Renzo ang next na tutumba. Chaknu and Kelra, the only ones alive. Sama mo na si Kel, sama mo na si Eto Max, andito na sila. At Onyx, magbaback off na lang sila. And ito yung isa sa mga traits na gusto ko sa Onyx na hindi mo makikita usually sa ibang teams. Yung kanilang support at kanilang jungle ay parehong marunong gumamit ng Assassin Heroes. Yes. And napaka-applicable nito sa kanilang ginagawa nila ngayon, yung Roger at saka yung Hayabusa combination. Grabe. Grabe yung synergy dito ni Hate and Kyrie as well. And it looks like another Lord will be secured here by Onyx PH. On the verge of losing dito, Butters ang Execration on game 2. And at this point, we're already heading towards 15 minutes. We haven't seen KelVJ make a difference on team fight. Pero kung titignan mo, parang kailangan nilang unahan to. Pero hindi nila magawa agad-agad. Kasi ang sakit na rin ng raw damage dito ng Onyx PH. Lord is marching towards the mid lane.
What will be the answer para dito sa Execration? Look at the minion equilibrium, pantay-pantay, sabay-sabay. Nako, mahihirapan dito, Butters, ang Execration. Onyx. Slowly but surely, nag-creep up sila sa may base ng side ng Execration. Guardian's Barrier, ibablock nila ng onte etong Lord. But that only means na dumadami yung minions sa mapaproduce niya as long as hindi siya natutumba agad ng Execration. And ito, reward manipulation, nandun na, nagkabatuan na sa may pinakalikod. Eto, Max! Unang tutumba! KLVJ, hinakapan ni Dilar, pero wala siya pakialam. Kelra, na-takedown si Hate. And this is the fight na hinahanap nila. KLVJ, kakayanin ba lahat? And this is going to be the damage output. Tower lock! Tower lock! Tower lock! Onyx takes game number 2. Nabitin sa pagdepensa doon ng Execration. What Onyx did was they went all in kay Eto Max,